So ito guys yung normal on and off ng aking compressor, no. Ayan, kung wala kayong scanner, bilangin nyo lang kung ilang second siyang naka-on at saka ilang second siyang naka-off. Ayan, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 seconds siyang naka-on, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 seconds siyang naka-off. So kung wala kayong scanner, bilangin nyo lang. 13 tumataas. Umaandar yung ating compressor niyan. Pag umaandar yung compressor, dapat bumababa ito. Ayan o. So hindi siya nakakababa. Ayan. So andar lang ng andar yung compressor niyan, guys. So ayun guys, no, susubukan natin kung i-check natin kung ano yung performance niya kapag gabi, ano. So pag nag-check ako ng aircon guys, daytime at saka nighttime, kung same ba sila ng performance. Ayan. So ayan, sarado ko lang to. So check natin. Ayan. So on ko lang tong recording para meron tayong mari-review. Ayan. Yung time niya. Ayan. Tapos Europe. Ayan. Ayan, Avanza. So ito ay second generation, less than 2014 pababa. Ayan. Next. Tapos diagnose, powertrain, engine, blah blah blah. Next. Tingnan natin kung ano. Pwede kasi update test. Ito data test na. Check natin. All data. All data yan. So, engine temperature. Ayan o. So, 81. So, nasa closed loop na tayo guys. Okay na. Gumana na yung ating engine speed at saka yung target idles. Kinokontrol na ng ECU. Closed loop na siya. Ayan. Mainit na yung ating engine coolant temperature. So, dito tayo guys. Dito sa ayan, medyo malabo siya. Ayan. Tapos, check natin yung wala naman siyang ano. Ito, AC evaporator. Ayan, tingnan natin ito guys. Ayan. So, hindi pa naka-on yung aircon, ano. I-on natin yung aircon. Ayan. On lang natin to guys. Ayan. So, nakaset ito dito. Ayan, in-on natin to. Ayan. Dito lang muna sa gitna. Tapos, i-on natin sa 1. Ayan. Nag-on yung ating aircon. Ayan. Ayan. So, umandar yung ating compressor. Ayan. Ayan, nag-andar yung ating compressor guys. So, tingnan natin kung maano niya yung ano. So, pag umaandar yung compressor, dapat bumababa yung temperature. Ayan, bumaba. Ayan. Ayan, 12 point. Ayan, bumababa naman siya. So, ayun guys, no. Ito yung temperature na ating evaporator. Ayan. So, nandyan siya. Pinatay ko muna yung ating ito yung ating aircon, no. Ngayon, pag linagay ko to guys sa number 3, halimbawa sa number 3, tapos nakaset nga ito dito. Ayan. So, mataas yung ating set point. Ayan. Ngayon, ano ko to. Ayan. Diretso ko na sa number 3.
So kung papansin mo dito guys ay ayan. Ayan. So yun 12, ano, 13 tumataas. Umaandar yung ating compressor niyan. Pag umaandar yung compressor, dapat bumababa ito. Ayan o. So hindi siya nakakababa. Ayan. So andar lang ng andar yung compressor niyan guys. So guys, ito naman yung performance ng ating aircon pag umaga or daytime. So same lang sila ng performance nung paggabi, no. Ayan, so hindi siya bumababa. Nakaset na yung ating blower sa 3. Tapos mataas din yung ating set point. Siguro nasa mga 7.3 or 7.5 degrees Celsius. So dito hindi siya bumababa ng 9 or ayan. So yan, instead ng bumaba siya, tumataas. Ayan, 10.34. Ayan. So hindi niya talaga hindi niya naaabot yung ating set point na 7 degree or 7.3 degree Celsius. So pag ganyan, under lang ng under yung ating aircon. So ito naka number 3. Ayan, naka number 3 siya, no? Ito. Ayan. Ngayon ang gagawin ko guys, ayan, itong problema. Ayan. Pag gaganito ko siya, ayan. Tingnan natin. Ayan o, bumaba na siya o. Ayan o. Ayan. Kanina mga 12 degrees Celsius, hindi talaga siya bumababa. Ayan. Tingnan, ayun, namatay yung compressor natin. Namatay. May start na naman siya. So ang range nun nasa mga dito 10, 9. Ayan. So mini-maintain niya yung 7, ayun 7.35. Aakit na naman yan. Tapos pag umandar yung compressor natin, bababa yung temperature. Ayan. Pag bumaba na siya sa 7.3, yun, mamamatay ulit. Tapos tataas na naman yung ating so yan yung kanyang normal operation. Ngayon gagawin ko guys, ayan, tandaan nyo, umaabot siya ng 7.35. Ayan. So wala tayong babaguhin dito. Ayan. Tsaka dito, wala tayong babaguhin dito. Ang babaguhin lang natin ito. Ayan. Lilipat ko lang to Ayan. Dito. Ayan. Ayan. Kanina, umabot yan ng 7.3.
Tingnan natin. Ayan o. 9 lang yung pinaka ano niya. Ayan. Yan, 9.6, 9.3. Hindi siya umabot ng 7.35. Ayan. So yan guys, under lang ng under yung compressor niyan. Hanggang hindi niya nare-reach yung 7.35. So guys, since gabi at malamig yung lugar namin, ay malamig din naman yung loob ng ating sasakyan. So hindi mo talaga siya mapapansin, ano? Kapag hindi mo talaga pakikinggan yung automatic on and off ng ating AC compressor. Ngayon kapag sa daytime naman is ganun din, malamig din naman yung loob ng ating sasakyan. Yun nga lang, mas mararamdaman mo na hindi siya ganun kalamig compare sa gabi. So, Ayan. So, eto guys ay ayan, so papatayin ko lang muna yung ating aircon. Ayan, papatayin ko muna siya. Ayan, tapos ayan, switch off ko lang yung ating engine. Ayan. Patayin ko lang 'to. Ayan. So, guys, ganito yung ano no. Kaya ako shinare sa inyo 'to is posible kasing ito ay pwedeng mapaglaruan niya ng for example accidentally na-switch to from dito, sabihin natin na-switch to ng may nag-switch ganyan, so hindi mo alam, hindi ka aware, so na-switch mo ng ganito, tapos yun yung posibleng mangyari, or let's say pinaglaruan ng mga bata, yan pag ganyan. So mayroon kasi yan dito, meron yang so guys, sa ibabaw ng ating AC blower meron yang opening and closing ng fresh air. Yan, kapag naka switch ito dun sa fresh air mode, ay papasok, hihigop yung ating blower ng hangin galing sa labas. Ayan. Kapag naka-select naman yung recirculation mode, ay hihigop yung ating AC blower galing sa loob ng ating sasakyan. Ayan. Katulad nito, wala kang scanner nito. So, ang palatandaan dyan guys is bibilangin nyo yung kung kailan nag-start yung inyong yung compressor, then kailan din siya nag-stop yung inyong compressor. So, normally nasa mga 10, 11 seconds lang yan. So guys, hindi lahat 10 seconds siyang naka-on then 10 seconds siyang naka-off yung ating compressor. So depende yan sa karga ng ating refrigerant, sa ambient temperature, and then yun yung mga factors niya. Then depende yan kapag sa daytime at saka sa nighttime. Pag daytime, medyo sa akin umaabot ng mga 15 to 20 seconds bago siya mag-on or mag-off. Mag-start siya 1. Pag nag-start yung inyong compressor, is bilang ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mga 9 or 10, on na naman yan. After siya mag-on, magbibilang ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 or 10 seconds, mag-off na naman yan. Para i-maintain niya yung set point na inilagay mo dito. Ayan, dito. So, ang nangyayari guys is, once na, ayan, mataas yung set point natin, nasa mga 7 degree, tapos, linagay natin to dito, ang nangyayari, hinihigop niya ngayon. So, instead na tumaas yung temperature dun sa ating evaporator, nahihigop nga niya yung outside air temperature, is hindi bumababa yung temperature. So, hindi niya nare-reach yung set point kasi nga yung may pumapasok na warm air galing sa labas. Pero kapag ito, minsan pag linagay natin sa 2, minsan bumababa siya, no? Ayan. Minsan bumababa siya pero hirap siyang bumaba. Hirap siyang ma-attain yung target na set point. Pag ganito, yun, minsan
mabilis yung ano niya, kasi nga hindi naman masyadong pumapasok yung ano, hindi niya na vacuum or hindi niya nahihigop yung outside air temperature. Ayan, pero pag nakaganito ayun, so hindi hindi talaga siya nag-aano. So yun guys, shinare ko lang sa inyo to. So posible kasing ayan may paglaruan to. Ayan, so check nyo. Kasi kung hindi nyo ma-check yan, tapos under lang ng under ang inyong compressor hanggang sa yun, masira yung compressor, pati yung inyong ano, motor, yung sa radiator fan. Kasi sabay yun eh. Once na umandar yung inyong compressors, aandar din yung inyong radiator fan. Yan lang yun guys, salamat.